What's up mga kababayan? Welcome back dito sa ating channel at pag-uusapan natin ngayon dito ang mainit na usapin ng harapan ng prosecution laban sa defense team ni VP Sara diyan nga po sa impeachment trials diyan sa Senado. Pero bago ang lahat mga kaibigan, na like at subscribe muna para kayo ay mas maging updated dito sa ating mga balita at issue na maiinit dito lamang sa ating bansa. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo maging updated ay magsi-like at magsi-subscribe na po kayo mga kaibigan. Don't forget to share na rin mga kaibigan kung kayo ay natuwa dito sa ating pagtatalakayin sa video ito. Number one na dyan sa ating mga tatalakayin ay itong pagfa-fabricate o yung pagpapalsipikado nga ba ang magandang term dyan? O yung pandaraya, harap-harapang pandaraya na ginagawa ng prosecution laban po dito sa defense team, dahil ang defense team ay nag-submit po ng kanilang pre-trial documents pero ang hawak po ng mga prosecution photocopy lamang nung sinambit ng defense. Pero itong prosecution ayaw pong pirmahan. Tapos maya-maya makikita na lang natin iba ang hawak na document ng prosecution versus yung original certified true copy na sinubmit ng defense. Diba, harap-harapan na tayo pinagluloko mga kaibigan. Last month o few months ago tiniis natin yung harap-harapang pagluloko ng kangaroo court dyan sa House of Representatives sa pangunguna ni Luis Tro. Tapos ngayon nandito na sa Senado, wala pa ring pagbabago mga kaibigan. Harap-harapan pa rin tayong niloloko. Pakinggan natin ni si Atty. Michael Powa dito sa kanyang panayam with Miss Corina Sanchez. Pakinggan natin. Ano po ba yung ibig sabihin ng it is the same set of documents pero ayaw pirmahan ng depensa, pero pinipirmahan naman ng prosecution? Thank you po for that question. No? Kailangan natin klaruhin yan. Ibig sabihin po kasi, for example, there is sabihin na natin, COA report. No? Merong COA report, may kopya yung prosecution, may kopya yung defense. So ang sinasabi po ay yan po ay common evidence, kumbaga, o common document. Pero sa amin po, ang gusto po sana ng depensa ay mamarkahan both yung copy ng prosecution at yung copy ng defense. Bakit po? Kasi po, unang-una, syempre, minsan, katulad kahapon, nagka-discrepancy dun sa documentation. Meron silang isang document, meron din kaming same document, pero yung amin ay kompleto, yung sa prosecution ay nagkulang yung isang pahina. I think it was page 10. So may mga ganung bagay na gusto sana nating maiwasan. Kaya ang gusto po namin, hindi naman po sa ayaw naming pirmahan, ang gusto lang po namin is pirmahan yung, or markahan yung document na hawak ng prosecution, pero mamarkahan din yung document na hawak ng defense. Pangalawa po dyan, minsan po kasi may mga document na ang isang panig ay photocopy lamang, ang nasa amin naman po ay certified true copy. So para sa amin, hindi po siya common document literally, dahil iba po yung photocopy, iba rin po yung certified true copy. So ang sa amin lang po, just for due diligence for our client also, gusto lang namin na kahit nasabihin nating the document appears to be the same, we want both documents, meaning the documents held or being presented by the prosecution and the documents being presented by the defense to both be marked. That's right. Okay. So mga kaibigan, narinig natin si Atty. Michael Powa, iniiwasan po natin dito yung pong pagfa-fabricate ng ebidensya dahil bukod sa inconsistent po, magiging inconsistent ang mga content ng mga ebidensya dahil iba po ang hawak ng sa prosecution, iba rin ang hawak ng sa defense. Maaari po kasi yung maging sanhi na confusion o yung pagkakagulo. So kapag yan ay napirmahan parehas, kahit hindi naman parehas ang kanilang content, syempre magkakagulo. Hindi na natin alam kung kanino nga ba talaga ang ebidensya na tama o yung accurate. Kasi kung parehas pong napirmahan yan, tapos hindi naman parehas ang content, ay magkakaroon po ng malaking gulo yan. Dahil malay ba natin alin sa dalawang ebidensya ang
accurate kung parehas namang napirmahan. Yan po ang pinupunto ni Atty. Michael Poa dahil iniiwasan natin dyan mga kaibigan yung posibleng pagtatamper ng ebidensya na maaaring gawin ng mga prosecution, lalo na ginigipit nga talaga nila itong defense team lahat yan ay pag-uusapan dito kay interview ni Manong Ted Filon kay Atty. Michael Poa. Pero bago yan singit lang ano yan natin to, daplisan natin itong topic ng shooting incident dyan sa Tacloban. Naging mainit po na balita yung pong naging shooting incident dyan sa Tacloban na minor de edad po ang suspect, gayon din minor de edad din po ang mga biktima. Nakakalungkot mga kaibigan na meron po tayong ganong mga balitang na re-receive araw-araw, no? Kasabay na mga balita dito sa ating gobyerno. Pero nangyari na mga kaibigan, condolence po sa family. Pero bakit mga kaibigan, ito ang ating tanong. Bakit itong si Senator Risa Hontiveros pinupolitika yung issue na yan? Bakit hindi na lang niya respetuhin yung mga yumaong mga bata at respetuhin yung mga pamilya? Bakit niya pa kailangan na ipolitika yung issue na yan at dalhin sa Senado yung kaso kung kaya naman pong i-handle yan ng mga court, local court? So, di ba? Kasi ang Senate, mga kaibigan, pambansang korte yan So, ang lahat ng mga kasong dumadaan dyan lahat national issues or with national interest. Pero ang nangyaring shooting incident malamang sa malamang kayang-kaya po yan i-handle ng local courts natin. Pero bakit itong si Risa Hontiveros excited po siyang dalhin sa korte at buksan ang kaso na yan para pag-usapan? Ang tanong ng taong bayan, sana excited din si Risa Hontiveros sa pagbukas at pag-imbestiga dyan sa flood control na mas maraming casualties dahil sa baha. Pero bakit mas mukhang interesado siya dyan sa naging shooting incident? Di ba mga kaibigan, yan ang katanungan ng taong bayan. No? Risa Hontiveros, tigil na sa sa pagpapabango ng pangalan at hihingi ng simpatsya sa taong bayan. Hindi ka na talaga, maraming tao na talaga nakakakilala sa iyo, hindi na mawawala ang issue mo nung mga nakaraan pa. Hindi mo na mababago yan. So if you think na ito ay isang opportunity para sa iyo na para maglinis ng pangalan, diyan ka nagkakamali, Risa. Alam na ng taong bayan ang bawat galaw mo. Imagine, tinatanong ng taong bayan bakit pa kailangan dalhin niya sa Senado, mas marami po tayong mga national problems at issue na kailangan lutasin ngayon ora mismo. So bakit po pinupolitika ang mga ganyang kaso at imbis na pagtuunan ng pansin na mas malalaking mga problema, pinagtutuunan ng pansin po yung mga bagay na parang tulad niya nakakalungkot dahil imbis na respetuhin ng mga pamilya, pinupolitika po ni Risa Hontiveros. Kaya shoutout sa iyo, Ma'am Risa, hindi ka na talaga babango. Talagang yurak na ang pangalan mo. So from this mga kaibigan at nakita natin ang mga saloobin ni Atty. Michael Poa, let's dig deeper mga kaibigan. Lalo nating alamin yung mga nangyayari behind the scenes dito sa defense preparations dito sa trial ni ni VP Sara Duterte. Pakinggan naman natin ngayon ang interview with Michael Poa and Manong Ted Filon. Panoorin po natin ang video ko. Walang klaruhin ito kasi marami nagtatampo sa amin, marami ang nagagalit sa amin. Bakit daw namin ayaw tanungin, interviewin ang panig ni VP Sara? Kayo na po magsabi for the record, nakailang tawag kami sa inyo, text, kayo lang po ang hindi available. Pakisabi nga sa ganun po ang mga fans ninyo hindi magalit sa amin. Opo, para lang po malinawan ng ating mga taong bayan, pinapatunay ko po na ilang beses na po nag-reach out sa akin, sila Sir Manong Ted, at talagang kami lang po talaga yung nagde-decline dahil sa mga panahon na yun. Syempre po, medyo nahihirapan tayo magsalita because as you know, yung merits po ng kaso, hindi po natin pwedeng pag-usapan pa. So sa ngayon, na nagkakaroon na tayo ng pre-trial, at least hangad lang po namin na makapagbigay rin ng konting update, kaya po nagpa-unlock tayo ng interview. At ako nga po ay humingi ng paumanhin sa inyo, Manong Ted. Ay naku, salamat po na marami, attorney. Ito si Yes Chacha. po. Go, Cha. Attorney Michael, nasaan na po ba Yes, tayo? Ma'am Chacha. Yes po, thank you po for being on the show. Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard, sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference. Tama po yun. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference.
Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibits, no? Nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial. Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento, both ng prosecution and ng defense, medyo aabutin tayo. Kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko. Okay. Attorney Michael, sa defense side, gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumitin ninyo para po sa upcoming trial? Marami po hindi ko po mabigay yung exact number, but for example, just to give everyone a clearer picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no? Yung sinasabi nila na minsan ay yung mga aligasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side eh. So, medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both sides naman po, no, sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin ma-expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung stations kung saan pwede mag-mark para sa natitirang 2 articles of impeachment. Yun na lang po kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga SALN, etc., at yung confidential funds po na issue. Yan pong 2 ang minamarkahan na lang. Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama? Wala pa po ito sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na na-file sa House noon. No? So meron tayong posisyon dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness, or even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely minamarkahan lang po, no? Nililabel lang po itong mga pieces of evidence. So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team, si Representative Jervy Luistro, ano po bang patotoo doon? Opo, actually, ayoko na po sanang mag-comment dyan. Pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective. No? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan, no, ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference. Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon, ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, kopya, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang yung tugon doon, attorney? Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya
or sabi nila pag-adopt or mirroring. Para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no. Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganon dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no. Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo? Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, siyempre po yan po ay hindi bagay na may disclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin, na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the parties. Opo. Yung pong sinasabi din na nangyari daw kahapon, na nag-raise na po kayo ng issue ng threshold ng botohan po sa conviction or acquittal? Yun po ay nangyari noong first day. Although hindi naman po masyadong napag-usapan, na-mention lang po yun during the closed-door pre-trial conference. Pero hindi naman po masyadong napag-usapan na rin yun. At tumuloy na lang kami, no? Nagkaroon ng meeting nga between a smaller group kung paano mapapabilis. Pero as to kung ano mismo yung na-raise, hindi ko po ba ma-disclose, pero again, hindi naman po siya ganun kalaking bagay dahil hindi po siya napag-usapan extensively. Ano ho ba ang opinion po dito ng depensa? Dapat ho bang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang ma-resolve yung threshold issue na yan? Para sa akin po, oo. Kasi siyempre, that will be part of the ground rules. Diba? So dapat alam kaagad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi po akong magkomento kahit kahapon or na isang araw ukol dyan dahil wala pa naman po kasing categorical pronouncement ang impeachment court, no, or the Senate sitting as an impeachment court. Iniintay po natin. Siyempre, may Manong Ted, siguro naman hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung position namin. The Constitution is clear. But sa atin sa ngayon, meron tayong posisyon but it's premature. Intayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Pero dun sa tanong niyo po, definitely dapat po sa aking pananaw, mapag-usapan kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema. Opo. And will cause too much delay kung idudulog mo pa sa Supreme Court, no? After na, etc. Anyway, ano naman ang take ng depensa doon sa presiding officer? Kayo ba naniniwala na dapat talaga dito si SP Gatchalian at hindi si Chis Escudero o sino man pong hindi naman po SP? Doon po sa pagiging presiding officer, I think it's an internal matter sa Senate. Ngayon, basta naayon sa batas, naayon sa saligang batas, kami naman po, no, kung sino man ang umupong presiding officer, ay handa pa rin naman po tayo. No? Sabi naman natin noon, we believe in the impartiality of everyone, including whoever it may be who is appointed as presiding officer. But to us, that is something that is internal to the Senate. Ngayon, we will react accordingly, of course, pero sa ngayon po kasi ayaw nating pangunahan and we don't want to be seen as favoring one presiding officer over another. Opo. Inyo ho bang kasama ba sa listahan ng inyong testigo si VP Sara? Sa ngayon po, hindi po. Because we will have to react, no, to what the prosecution will be presenting kasi ayon naman po sa normal na proseso ng paglilitis. Nauuna po
mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang present kasi parati po tayong tatanong kung ihaharap namin ang Vice Presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the Vice President accordingly. Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po, itong clerk of court ninyo, ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maari na pong mag-present na surprise witness. Ibig sabihin, pwede surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree? Opo. Sa amin naman po, no, ang importante lang po sa amin, kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga, nagre-reserve kami ng mga witnesses. Okay. For example, dito po sa defense, marami kaming mga nireserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. No? Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conference is disclosure, no? Para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ang senator judges, dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba? Katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment. Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant? Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap, no? Gusto ko mapagbigyan lahat. So we in fact kahapon na present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputy, si Attorney CJ Narvasa at si Attorney Mark Pinluan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, no, si Attorney Sheila Season, kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. No? Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat. Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balanse ho naman ang aming pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging... Opo. Kasi ang prosecution, marami sila. Opo. Tama po. At definitely po, makaasa po kayo, no? That we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is, but again, now, for example, yung interview natin ngayon, na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, no, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Opo. Bagamat, kumbaga, kayo po'y kakaiba, no? At marami nga po ang tumatangkilik nga sa inyo pong pamamaraan ng pagsasalita at magbibigay po ng komento. Kayo po ay natatangi. Oo, maghanap na ng hukay na medyo nahawig sa inyo. Maraming salamat po. You're too kind, Manong Ted, no? But maraming salamat po. Sinusubukan nating gawin lahat para po maintindihan ng taong bayan objectively ang mga nangyayari. Amen. Salamat na po ng marami, attorney, at muli kaming gagambala. Thank you, sir. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat, Ma'am Chacha, at magandang umaga po sa inyong lahat. Saan ka naman nakakita ng spokesperson na kumbaga malumanay lang at hindi niya binibira yung prosecution, di ba, sa pamamagitan po ng paggamit ng mga salitang ika nga po masakit o kaya nakakainsulto. Iba-iba kasi sila ng tawag dito, style. ng style. Oo. Parang yung mga announcers din. Iba-iba rin tayo ng style. Merong malumanay, meron din naman bumibira paminsan-minsan. Kanya-kanya talaga Meron sila din ng namang, style. anyway, so... Ano yung isa? Meron din naman. Anyway, so, yung nga po, no, yung tinanong siya, hindi, alam niyo ho naman, in fairness po sa prosecution, Yeah. in fairness po naman sa lahat, Oo. ganun po naman talaga. Maayos talaga Hindi ba? kausap si Oo. Attorney Michael. Kaya si Nanay Christine nga, humahanga din sa kanya. At sa kanya na po nang galing, ha, mga didis! Ayan, alam nyo na ngayon, ha? Alam niyo na ngayon, ha? Alam nyo na, ha? Baka akala nyo, ayaw namin siya kausapin o siya na nagpaliwanag. Oo, na kami po maya tumatawag. Nung nagsimula pa lang yung pre-trial conference, tinawagan na namin, hindi lang talaga okay. Sa lahat din po ng mga issue involving the Vice President, Yes. lagi kami tumatawag kay attorney para makuha ang kanyang panig. Kung pwede nga nating makausap Ay, mismo kasi si VP
VP Sara, okay naman sa atin, hindi Abay, ba? oo Kung naman. papayag si VP Sarang makausap natin sa programa, why not? Si Hindi ba? Attorney Ruth Castelo kasi, hindi ba nag-spokesperson din siya? Oo pero nga. po sa OVP, pero limitado mga subject matter. Hindi sa impeachment. Oh, hindi po sa impeachment at kumbaga subject to approval of some higher up. Yeah. Hindi ba? So ngayon, pinakamainam nga po, magkaroon ng isa pang o dalawa pa. O tatlo para nga lang sa daw. panig lagi ng Vice Presidente. Oo. Oo, sa Alright? kabila, ang dami. Tama ang iyong At ang observation. impeachment court dapat meron din. Alright? Para na sa ganun din po, makakuha na sila ng panig sa mga nang mangyayari po, particular po pag nasimula na yung trial na iyan. Alright, so klaro po yan ha. O, pati yung mga ano ninyo, mga patron ninyo, yung mga mahilig sa Facebook, para din po ang tawag namin sa kanila. Oo. Hindi pa rin tayo sinasagot, ano? Mas gusto mag-Facebook live. Anyway. Pero po, ito ho, record na ginagahasa ka. Yun yung testimonial evidence. Diba? Which is the strongest form of evidence. Exactly. So yun yung nakakalungkot, actually nakakagalit, especially sa ating mga leader, congressman, senator, na rather than listen, hindi naman nating sinabing tama lahat or totoo, di ba? Pero how can you know if you won't even give them the chance na ilatag yung kanilang evidence at kanilang testimony? Pero Kathy, you see, napaka-obvious na kasi there is this grand cover-up scheme. Yes, halatang halata. Na nangyayari. Yung sa Senate lang nagkagulo Halata na talaga na alam mo na kaya ayaw nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kasi they're covering up the truth. Yes. So yun yung malungkot kasi ganun nga, kagaya ng sinabi mo, wala ka ng matakbuhan kasi pati yung Senado na control na ng Malacanang, di ba? Kasi yun nga, gusto nilang pagtakpan yung katotohanan. Pero alam mo, Miss Cora, ang magandang nangyari dito is yung Diyos talaga marunong Pinakita niya sa atin. Oo. Yun, ang sama ng experience, ang pangit tingnan, pero ang Diyos talaga marunong. Ipinapakita niya sa sambayan ng Pilipino yung katotohanan. And I think, right now, hindi nang I think, alam ko for a fact, na dahil sa mga nangyari, etong mga nakaraang araw or linggo, nakita ng tao na talagang there's a big scandal na, sabi mo, tragedy na talaga naman na nagtatakipan at I'm so very, very disappointed, especially doon sa mga kakilala kong mga leader na supposedly I thought na ipagtatanggol or itataguyod or ipaglalaban nila kung ano yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. But rather, ano ang nanaig? Posisyon, greed, pagkaganid sa pera, at sa power. Yeah. Actually, yung gobyerno ngayon, tyrannical na. Oo nga. Tyrannical na kasi kontrolado na niya lahat ng sangay ng gobyerno. So, yung mga institusyon na dapat nagsisilbi sa mga Pilipino, ginagamit na ng pamahalaan to weaponize. Paano bang sabihin ng weaponize sa Tagalog? Sandata. Ginagamit Gamit na na sandata sandata. na sa mga kalaban niya. Diba? So, kung magsabi ka ng hindi Naaayon sa kanila. naaayon doon sa naratibo nila, gagawin kang Kriminal. kriminal, ganyan. So, Oo. 'di ba maraming mga vloggers na kinasuhan Kinakasuhan. na, ganyan. Meron tayong freedom of expression, Yes. freedom of speech dito sa ating constitution. Bakit nila pinipigilan ang mga tao magsalita? Ganyan. So, Yeah. nagugulat nga ako, pati yung mga ibang ekonomista. Ako nga lang yung medyo ganito magsalita Oo. kasi hindi ko na talaga matiis yung mga nakikita kong numero At nagpapasalamat kami sa inyo kasi sabi nga na integrity at karakter ng isang tao is mababase sa katotohanan. Yung ang daming yun, sabi ko maraming abogado ngayon. Yung mga abogadong nagpaka-GAGO. Kasi binabali ang Constitution. Hindi ako abogado pero kahit paulit-ulit mong basahin ang Constitution. alam natin ang katotohanan. At gustong-gusto ko to, after neto talaga, nakalista kayo lahat sa aking mga lawyers kayo at pati mga videos, yung mga statement yun. Talagang nag-iipon kami kasi kakasuhan na papatanggalin namin kayo ng lisensya kasi niloloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Kakapal nyo. Yung iba nga nagsasabi, Cora, mag-ingat ka, ganyan. Sabi ko yung mga numerong nakuha ko, You're galing just din naman sa telling the gobyerno. truth. Oo. So, anong nila sa akin? Anong ibabato nila? Tama. Galing din sa kanila yung mga numerong yun, di ba? Kaya lang,
hindi linalabas sa mainstream media masyado. Yes. Or kung may lalabas man, walang analysis. Yung Hindi parang nila- selective yung kung gusto Oo, lang nila, di ba? Hindi nila hinihimay yung mga numero para lumabas talaga yung katotohanan at yung pinakamalaking, yung big picture. Yeah. Ganyan. Kasi nakikita mo na ngayon yung buong ekonomiya apektado na. Kaya nga 2.8% na lang yung ating growth ng first quarter. Kaya sabi ni BBM, we will grow by 6%, ganyan. Kung 2.8 na lang ang first quarter, he needs to grow, mathematically he needs to grow 7% in the next 3 quarters. Wow. Paano Paano niya mo ma-achieve gagawa? yan? Wala kang Correct. investments masyado. Tapos yung Yeah. infrastructure spending mo halos wala, Wala. di ba? Yeah. So maintenance na nga lang ginagawa nila Pero yung sabihin mong new projects, wala to provide jobs. So kung walang jobs, mahina ang household spending mo. Tama. Diba? Ang taas ngayon ng langis pa, mataas pa, 'di ba? Tapos nagdi-depreciate ang peso. So ibig sabihin, yung import cost mo mas malaki kaysa sa exports. Correct. So saan manggagaling yung growth mo? Yun na yung mga components ng GDP mo Household spending, Yeah. government spending, investments, at saka trade. Lahat bagsak. Lahat mo. Mahina. Diba? Ito pa, Miss Cora, a while ago, before tayo, na habang nag-uusap din tayo, nabanggit mo na dapat nasa recession na tayo ngayon kung hindi dahil lang sa mga OFW. oo, Paki-explain nga po yan. Kasi, di ba, yung GDP, hindi dyan na may measure yung pagpasok ng mga remittances Nakikita yan dun sa gross national income. So, meron pang isang factor na dinadagdag pag kinompute mo yung gross national income, yun yung net primary income. Doon pumapasok yung OFW remittances. Ngayon, di ba pag ikaw nagtatrabaho ka sa say, Abroad. Hong Kong, ganyan, papadala mo yung pera, papasok yun doon sa net primary income, tapos papasok yun ngayon sa household spending. Kasi yun yung perang pinadala mo, yun yung ginagamit ng mga pamilya mo para Yes. bumili ng kung ano-ano, di ba? So doon pumapasok yun. Ngayon, bumagal yan ng first quarter. Kaya yung household spending bumagal din. Kaya 2.8% na yung growth natin. Kasi nung previous years, ang growth ng OFW remittances double digit. Nung first quarter, nasa single digit lang siya. Mababa siya. I think At mga siya- 5% or 4% lang. So, kaya pala ninenervyos din sila kapag nagko-call ng hindi kami mag-pre-remit ng pera, yung mga Oo. OFW. Kasi malaking bagay yun Malaking bagay yun. Kasi affected yung household spending at the same time, yung gross international reserves mo na ginagamitan pambayad ng utang, dun nang gagaling. Oh, okay. Maiba tayo, Miss Cora. Kasi eto, nagkaroon ng rollback na mukhang magkakaroon ng malaking rollback sa gasolina. Kasi yung ngayon, Brent crude is just $78 na lang. Galing yan sa $115 to $120. Yun. Okay. So, ano Yeah. kaya magiging epekto nito sa atin? Bababa yung inflation over time. Okay. Pero tandaan mo nga, Kaso madaya yung mga yan, biglang baba ngayon, akit ulit. Dinadahan-dahan nila, Oo. senta-sentavo hanggang pero yun mabalik. nga, tandaan mo na nung fourth quarter last year, tsaka first quarter this year, wala pang krisis sa langis. Normal pa nun yung presyo ng gasolina. Pero bumagal yung ekonomiya. Correct. Tandaan nyo yan kasi hindi inflation yung cause, corruption. Oh, palaging korupsyon. Kaya kayo Corrupt- dyan, nako. Kasi alam mo, kung walang tiwala, kasi ngayon, wala ngang accountable. Hindi sila nagpapakulong hindi. Tapos tinatakpan pa yung kalokohan. Di ba mas naunang hinuhuli yung yung mga hindi pa napapatunayang magnanakaw kesa dun sa maraming nagsasabi na sila ay parte ng itong malawakan na flood control project scheme. Eto nga, Miss Cora, nakita mo ba sa social media yung lumabas na shooting? Kasi dati, sa ibang bansa lang natin napapanood ang mga school shooting. Ngayon, nangyayari na rin dito sa Pilipinas. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng 3, ay kinasugat ng 5. Ewan ko kung nakita niyo ito. Miss Cora, kasi nakakakilabot ang bata na ang mga to. Dapat na ba tayong magbahala na lumalala ang kultura ng karahasan sa ating bansa? Alam mo yung juvenile delinquency. Mahirap ma-explain yan kasi maraming pwedeng nangyari doon sa mga batang yon kung bakit sila naging violente. Maaring
hindi sila naalagaan ng magulang nila. Kasi nga, maraming mga OFWs, Correct. wala nang nag-aalaga sa mga anak nila. Abuse. O kaya na-abuse sila, di ba? Or hawak sila ng mga sindikato. Yes, ganun na nga. Or nagda-drugs, di ba? So, para nung magkakaroon ng lakas ng loob, yung mga batang yon para bumaril, kung hindi sila under the At influence saan of galing drugs. ang baril? Correct. For their age, no? Kasi ako, may nabalitaan ako kasi, nasa college, mga pamangking ko, mga ano, marami raw ngayon talagang umiikot na makakaliwa. Minsan pinapasok pa yung mga teatro, yung mga theater, yung ganun. So, ako naniniwala ako sila yung nagkokos ng ibang Pero alam mo, yan. Kati, yung ganong klaseng crime, Mm. kasi random yung pagbabarel, di ba? Yeah. At nag-post pa. Hindi yung masasabing kaliwayan eh. Kasi parang wala sila sa isip nila eh. So mas malamang under the influence of drugs. Oo. Yung mga batang yun. Brainwash. Di ba? Alam mo yung inano yung ano nila? Program. Mind program sila. Pero yun nga, they're still under the influence of something. Yeah. Di ba? Kasi kung hindi sila gagawa ng ganun kasamang Hindi ganun kalakas ang krimen. loob. Oo. At saka nag-selfie pa. Di ba? Di ba? Napaka ano na yung it's a heinous crime. Yeah. Kaya kakilakilabot na yung nangyaring gano'n. Oh, may pinapasa si Senator Robin Padilla about it na batas na hopefully na mabigyan natin ng pansin kasi sa katotohanan is ginagamit na rin ng kabataan sa krimen. Kasi nga pag bata ka hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng kaya actually sila yung abuse kasi bata sila pwede silang i-harass na gawin mo to or else may gagawin Correct. kayo Yun nga, sa'yo. kasama sila sa sindikato. Yes. Alam mo, meron na drama series sa Korea na ganyan eh, yung Teach You a talaga? Lesson. Panoorin mo yun. Sige. Talagang yung Ministry of Education doon, talagang iron fist na ang ginamit para labanan yung ganyang klaseng mga krimen. Kasi napakalambot ng yung ating law, yung mga, ano bang law sa Tagalog? Batas. Yung batas na lumalaban sa juvenile crimes, no? So kasi sinasabi na, bata pa yan, wala pa yan sa sariling isip or something. Pero yun nga, kung ginagamit sila ng mga sindikato, di ba? Dahil nga, pag silang nahuli, hindi sila masyadong pahihirapan, dadami yung mga juvenile crimes na yan. Grabe. Ngayon, Miss Cora, ano ang inyong huling panawagan, suwestyon, at ang tawag dito, warning sa nangyayaring krisis sa ating ekonomiya? Una, sa ating leader. Pangalawa, yung maging vigilant. Yun, alam ko, ano yung kailangang malaman ng mamamayang Pilipino. Ang pangatlo is ano yung dapat nating gawin na unang-una sa lahat para naman kahit papano makagaan tayo sa makagaan ang ano na to ang tawag to? Kabuhayan. Ang kabuhayan natin. Kasi sa panahon ng mataas na presyo ng bilihin at saka po samot-saring krisis, makakatulong ba ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Kasi it's all political, di ba? O isa lamang itong political battle na maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa ekonomiya, investor confidence at imahe ng Pilipinas sa international community, which is, we know for a fact that it's happening because investor right now are seeing everything, yung focus ng Pilipinas at leaders natin are politika. Alam mo, last year pa, I've been saying Marcos resign. Kasi nakikita ko sa numero na walang Pabagsak. mangyayari. Okay. Of course, yung ibang kaibigan ko, yung ibang kapamilya ko, gagalit sa akin. Ba't ka nagsasabi ng resign? Lalo tayong lalala. Sa loob-loob ko, hindi eh. Lalong lalala habang nandyan siya. Which is Okay. what's happening. Pero, syempre, hindi siya magre-resign. Pero sinasabi ko pa rin. Maski alam kong hindi siya magre-resign. Kasi natatakot siya pag nag-resign siya, makukulong siya. Dahil napakalala ng mga crimes na ginawa niya. At saka there's nothing wrong to ask for Resignation, Oo, for yeah. resignation. Kasi una sa lahat, again, papaalalahanan ko, tayo ho, Karapatan bilang niya. mamayang Pilipino, ang nagluklok sa ating mga leader. So tayo rin ho may karapatang mag-request na dapat mag-resign sila kung hindi tayo satisfy. O sa ibang bansa kasi, hindi mo na kailangan sabihan mag-resign. Nagkukusa Oo, mag-resign. meron silang Pagka ano nahuli silang... kahihiyan ba? Oo, yung may kahihiyan sila, may delikadesa. Oo. Dito hindi, yung kakapal na mukha. Oh. Diba? Ako nga feeling ko hindi talaga sa kanya sinasabing totoong ano niya yung nangyayari. Kasi I saw in some interviews, no, i-correct niyo po ako kung mali ako
Na sinasabi niya rin minsan, I don't watch anymore news. I don't read Hindi anymore ako naniniwala. media, di ba? Hindi ako naniniwala kasi budol king siya eh. Marami siyang sinasabi na hindi totoo. Hindi consistent, Oo. no? Well, not just hindi consistent, talaga hindi totoo. Kagaya niya, sinasabi niya, mag-grow tayo 6%. Paano? Oo nga. Saan mo kukunin yung 6%? Oo, na yun? mangungutang. Mathematically, it's improbable. Di ba? So, or statistically improbable yung sinasabi niya. So, kaya hindi ako naniniwala na hindi niya alam ang nangyayari. Alam niya, pero magaling siyang mag-pretend na hindi niya alam. Good cop, bad cop nga eh. Di ba? So, Yung mga ganun. so that's one, no, you ask for his resignation. Second, magtinu yung gobyerno. Kasi kung hindi naman naalis yung leader, di magtinu na lang kayo, ayusin nyo. Pero nagtitinu ba sila? Lalo ngayon na nangyayari sa Senado, ganyan, kontrolado na nila yung Senado, kontrolado ang Congress, kontrolado yung Executive Department. Ewan ko yung judiciary, pero nakikita ko sa Supreme Court, napakabagal nilang kumilos. Kung mabagal kumilos. Diba? Yung desisyon na lang tungkol dyan sa mga impeachment, yung dun sa yung 13 versus 11, ganyan, hindi kumilos ang Supreme Court dun, diba? So, kagaya ngayon, dapat i-clear nila yung jurisdiction kasi nanghihingi ng leeway yung prosecution kasi raw magdadagdag pa sila ng evidence. Oo. Bakit pa sila magdadagdag? Naisubmit na nila Di ba dapat sabi nila yung substance and kaya dapat nga kompleto na Yes, di ba? oo. Bawal na yun. Ang tagal nilang nag-hearing doon sa Congress, bakit kulang pa yung ebidensya nila? Kasi correct. natatakot sila dahil mahina yung ebidensya nila, di ba? Kaya doon sila nagtatagal ngayon with the legal team of the Vice President. Pero asa ng Supreme Court para ayusin yung sigalot na yon, di ba? Yung pagkakaiba ng views nila. Oo nga eh. Yun nga, Miss Cora, kung bilyong-bilyong piso ang ginagastos taon-taon sa flood control projects at iba pang proyekto, ngunit nananatili ang problema. Nasaan ang pera ng bayan? Hanggang kailan magbabayad ng buwis ang mamamayan habang ang iilan ay pinaghihinalaang nagpapayaman mula sa kaban ng bayan. Halata naman eh, di ba? Parang, hindi parang na eh. Palagi ako nagpaparang kasi guys, impression ko siya. Pero, talaga naman, no? Para sila eh, they love where they are right now. Oo, syempre eh. Immense power, money. Parang they don't really care about what's happening in our country. Wala na yan na sila, lulong na nga sa ganyan. Alam mo, capital sins. Oh, yes, Diba? yes. So, greed, avarice, Yeah. whatever. Basta, Parang gluttony na rin. yung mga extreme sins na yung nangyayari. Nangyayari sa Kasi atin. wala na sila talagang pakialam, kundi sarili na lang nilang pinoproteksyon na lang nila yung sarili nila. Kasi alam nila na pag nawala sila sa kapangyarihan, makukulong sila. Tama. Kaya panay na lang ang cover up. Kayo, Miss Cora, bago tayo magtapos, gusto ko lang tanungin kayo, ano ho ang suggestion na may advice nyo sa sa kapwa natin Pilipino? Kasi kung wala na tayong maasahan sa ating mga leader, may iilan dyan na lumalaban pa rin pero ginigipit. So bilang mamamayang Pilipino, ano po ang magiging suggestion nyo sa kapwa Pilipino para tayo ay makatulong sa ating bansa? Magsalita na tayo na humingi tayo ng reforma, di ba? Kasi hanggat nananahimik tayo, walang mag-uudyok sa gobyerno na, magbago kayo. Wala, kampante lang, di ba? Ngayon, maaari din, kasi pag marami tayo, hindi tayo kayang labanan ng kawatan, di ba? Yes. So, kailangan talaga, kagaya nung 1986, people power, kasi milyon-milyon talaga yung pumunta sa kalye, sa EDSA. Walang magawa yung gobyerno. Correct. O ngayon, kailan tayo aabot sa ganun? Parang malayo pa no? May naririnig ako na may rally raw this end of the month eh. Ewan ko. This end of the month ba yun? Hindi ko Kasi na nakita eh. ang nakikita kong may isang division kasi na ayaw matanggal si Marcos dahil ayaw nila kay Sara Duterte. Dapat Diba? wala munang kulay ngayon. So, diba? sa akin parang, kaya ako minsan na-accuse ako na Duterte kasi linalabanan ko yung gobyerno ngayon dahil sa nakikita ko sa ekonomiya. datos tayo, numero. Wala naman akong, may sinabi na ba akong
pro-Duterte. Yeah, Wala, never, di ba? never. Ang inaano ko lang, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Sara. Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct, Ganyan. correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct. Diba? Rather than, alam mo, ano na nga yan makasarili na, na yan, na hangarin. Kasi, hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol na Hindi. ito sa kapakanan ng bansa Correct. at mamamayang Pilipino. So, Miss Cora, maraming salamat po. Last message po. Yun nga, so sa akin, kailangan talaga magsalita na tayo, humingi tayo ng reforma, at kailangan maging focus tayo dyan kasi apektado ng kabuhayan natin di ba? So, maaaring hindi ngayon, pero in the future, yung mga anak nyo, mga apo nyo, sila magbabayad ng inuutang ngayon. ng Oo nga gobyerno, grabe, di ba? So, isa pa, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi talagang medyo malala na yung Aggressive ngayon ng mga demonyo. Oo, talaga. So, kailangan talaga manalig tayo at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ayan. Maraming salamat din, po, Kathy. Miss Cora. And as always, hindi nasasayang ang oras namin pag ikaw ang kausap namin kasi kayo ay nagsasabi ng totoo. Hindi katulad ng iba na nagfi-filter or selective lang ang inilalabas para i-report sa mamamayang Pilipino. So sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan, walang paligoy-ligoy, sa totoo lang.